mga lods, nandito naman tayo mga lods. Ito, nagbabalik mga lods. So, pag-uusapan natin mga lods, etong lagay ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Ha? Siguro nakikita natin lahat na kabi-kabila yung mga bumabanat sa kanya. Hindi naman kaila sa atin na simula nung umupo siya. Hindi biro yung mga sinagasahan yung mga tao. Simula kay Buloy, Pogo, yan ba, nakulong si dati Pangulong Duterte, flood control. Alam natin guys na mga idol ng puro malalaking tao to. Itong binangga ng ating Pangulo. Kaya hindi tayo magtataka dito na talagang hihilahin talaga siya. Hihilahin talaga siya para matanggal sa pwesto at mapalitan ng siyempre ipapalit nila dyan ang alam nilang yung mga absuelto sila, di ba? Alam naman natin na marami na ngayon na naharap sa mga kaso ngayon, mga kasong pandarambong sa Kabanang Bayan. Hindi lang dapat ito pinag-aaralan din natin to. Hindi lang tayo basta nakikinig sa mga kung sino-sino sa social media. Dapat tayo mismo mga lods pinag-aaralan din natin kung ano yung nangyayari ngayon. Kasi pag hindi nagkamali tayo ulit dito at pinabayaan natin mawala at mahilan nila sa Pangulong Bongbong Marcos pababa at makalibre na naman sila, wala na naman to guys, mapupunta na naman sa yung absuelto. Lagi ko sinasabi, di ba? Nandito na nga tayo, nakakasuhan na yung mga yung magnanakaw sa Kabanang Bayan, tapos pababayaan pa natin na mawala ito at mag-umpisa na naman tayo. Hindi na naman natin alam kung sino yung magiging katulad ng ating presidente ngayon na walang takot na nagbulgar sa napakalaking anomalya nito. Tapos sinasabi ng siyempre mga DDS, di ba? Yun lang naman ang ano dyan eh. Mga DDS. Ay, hindi naman mga nag-iisip yung mga yun eh. Basta idolo na, idolo nila, wala tayong magagawa dyan. Eh tayo, basta to, ang sinasabi ko lang, pag-aralan natin. Tignan natin yung mga sitwasyon. Kung saan ba tayo talaga papanig dito. Ito yung mga banat ng mga DDS. Sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos daw, dumami at napakarami daw ng anomalya at mga kawatan, mga nakawan sa gobyerno. Eh, paano naman hindi mangyayari yun? Ha? Paano hindi mangyayari yun? Ngayon nga lang nabulgar to. Ha? Sa administrasyon niya. At hindi niya ibubulgar ito na basta-basta na siya mismo manggagaling sa kanya ang ipaimbestiga lahat ng mga sangkot. Kung siya ay kaisa ng mga kawatan na to, hindi kahit sino hindi gagawin yon. Bakit? Nung panahon ni Pangulong Duterte, Rodrigo Duterte,
Mayroon ba kayong ah, meron ba kayong narinig o nalaman na kinasuhan o pinakasuhan niya na yung magnanakaw sa kaban ng bayan, yung wala. Sino ba kayo, meron ba kayo nabalitaan na pinakasawan niya na, na sa korupsyon, korupsyon? Meron ba kayong maisip? Wala, di ba? Oh. Kaya dapat magtataka rin kayo dapat kung bakit noong panahon ni Digong, yung SALN, hindi hindi natin kahit masilip lang man lang. Oh, di ba? Di ba nung panahon ni Digong, pina-private yan, hindi na pwede, hindi mo pwedeng masilip yung mga SALN ng mga politiko. Oh, kaya anong nangyari? Lumakas yung loob ng mga politiko na to. Yung mga kawatang magnanakaw sa gobyerno. Lumakas yung loob nila na magnakaw ng magnakaw. Total, hindi naman masisilip yung salin. Oh. Doon lang dapat mag-isip na tayo bakit kailangan i-private yung salin na yan. Samantalang dati naman talagang pwede mo talagang makita yan. Oh. Dapat sa publiko talaga, publiko talaga yung ano yan, yung salin. Eh bakit nung panahon ni Digong nangyari yan? At bakit nung panahon ni Digong lahat ng mga nakakulong na politiko na may mga kasong pagnanakaw sa kaban ng bayan ay mga nakalabas? O, hindi kayo nagtataka doon? Ha? At ngayon, ngayon yung iba, patuloy, nagnakaw na naman. Mauulit na naman yung, yung ginawa nila pagnanakaw. No? Ha? Alam nyo, idol, paulit-ulit lang tayo sa ano. Oh, paulit-ulit lang yung ano natin ng bansa natin. Ito na nga pagkakataon na natin na naibulgar ito. Pagkakataon na natin na mayroong presidente na matapang, may lakas ng loob na labanan nito. Binulgar. Ngayon makikinig tayo doon sa mga alam naman natin na noong nakaraan ay kawatan na at ngayon kawatan pa rin. Oh, sino ba yung pinoprotektahan ng mga madalas sa lansangan na to? Ha? Eh yung mga tauhan nga ni Kibuloy, di ba? Oh, yung sa KOJ. Oh, nakikita yung kalbo na sarali na walang tigil sa kakasigaw. Oh, isa yun sa hawak na kaluluwa ni Kibuloy. Anong pa kayo nun? Oh, nakikisa sila sa pag-iingay, sa panggugulo. Oh, parang nga lang pag wala na si Pangulong Bongbong Marcos, absuelto si Kibuloy. Automatic yan. Sabi ko sa inyo. Kaya mga lods, pag-isipan natin lahat ng yung mga nangyayari ngayon. Para sa atin to, matagal na nating gustong mangyari to. Mayroong ganitong presidente na lalaban talaga. Lalaban kahit sino, lalaban niya. Lalo na sa korupsyon. Eto lang, si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya, Lods, suportahan natin to. Presidente na to. Dito na sa tamang landas tayo. Hindi yung mga minura na nga yung Panginoon Diyos. Lantarang minura yung Panginoon Diyos. Sige pa rin kayo sa pakikisa. Tanong ko sa inyo, mga DDS, na patuloy na nakikisa sa bumastos sa Panginoon Diyos. Ano kayo? Kung yung bumastos kay Kristo, Antikristo, kayo ano?